Hello mga kababayan. So guys, kapuna-puna no, nawala si Vice President Sara Duterte at siya mismo ang Secretary of Education sa ginawang signing no ng Kabalikat sa Pagtuturo Act ni President BBM no. Ito yung tungkol sa mga teachers na allowance to per year na 5,000 lang. Pero dun sa pagpirma ni President BBM, magiging 10,000 a year na to. So, kumbaga man, kapuna-puna na present lahat. Si Senate President Chis Escudero, si Speaker Martin Romualdez, tapos yung Undersecretary ng Education. Pero yung mismong pinaka-head ng education natin, si Secretary Sara Duterte, hindi dumating o dumalo sa signing no nung pinaka-bill na pinasa ni Senator Bong Revilla no. Siya mismo may akda ng bill na to na ngayon ay batas na no dahil napirmahan na ni President BBM. Wala siya. Samantalang tungkol to sa edukasyon, na tungkol sa mga teachers to na itataas ang kanilang allowance from 5,000 to 10,000. So, ibig ko lang sabihin, kapuna-puna na bakit wala siya doon? Samantalang siya yung pinakadapat na talagang pinaka-present doon sa okasyon na yon. Kasi siya yung pinaka-head ng education, pinaka-head ng mga teachers, di ba? So, kumbaga man, dapat siya talaga yung parang talagang pinaka-recipient noon dahil siya yung nagre-represent ng body of teachers, di ba? Yung mismong head ng edukasyon. So, masasabi ko lang, kung hindi na talaga maganda ang working relationship ni President BBM at saka ni Vice President Sara Duterte bilang mga pinuno ng bayan natin, lalo na kung hindi na niya kayang makisalamuha pa kay President BBM, no? Lalo na tungkol dun sa may kinalaman sa kanyang trabaho bilang Secretary ng Edukasyon. Sa tingin ko, dapat mag-resign na si Vice President Sara Duterte. Kasi hindi pwede na kagaya niyan, napakalaking big event to para sa akin dahil isa tong malaking hakbang no para sa kapakanan ng mga guro no na yung kanilang allowance from 5,000 next year magiging 10,000 na. So sa akin lang no, kung hindi na kaya ni Vice President Sara Duterte no na gampanan ng kanyang tungkulin bilang Secretary of Education, makabubuti na mag-resign na lang siya, di ba? Nasa gayon yung kanyang posisyon mapunta dun sa iba na mas effective na magagampanan yung tungkulin bilang Secretary of Education. Kasi biruin mo dapat hindi to ini-snub, di ba? Hindi niya to dapat yung isiniwalang bahala. Dapat kumbaga man doon sa mga appointments niya, di ba? Dapat pinaka-start to Kasi kumbaga nga tungkol to dun sa mga guro na pinamamahalaan niya. So, para sa akin lang din, no, kung hindi na siya effective, dapat hindi na rin mahiya si President BBM na tsugihin siya at palitan siya. Kasi tayong lahat guys, no, meron tayong mga tungkulin na ginagampanan, lalo na yung mga nasa government, mga government employees, no, yung mga public servants natin, no, kasi yung mga yan, actually talaga mga public servants yan. Kasi kaya nga sila yung kumandidato para maglingkod, no? Pero actually, sa katotohanan guys, hindi na sila nagiging public servants pagka sila ay nahalal na. Kasi mahirap na silang ma-reach once na mahalal na. Kumbaga, hindi ka na direktang makakaano sa kanila, makakapunta. Napakaraming pasikot-sikot. Maswerte na kung makausap mo sila ng personal, lalo na kung wala ka namang pera o mahirap ka lang. Usually, ang makikipag-usap lang sa'yo, yung mga secretary o yung mga lang niya, yung mga tauhan lang niya. Pero unreachable na once na na-elect na. So, ang masasabi ko lang, no, dapat yung efficiency, no,
kung hindi na makita ni President BBM kay Vice President Sara Duterte bilang Secretary of Education, dapat wag na siyang mahiya at tsugihin na at palitan na at humanap na ng iba. Kasi hindi tayo unlad kung laging utang na loob ang paiiralin natin. Utang na loob dahil nga naging katandem sa eleksyon, tapos hindi matsugi-tsugi, di ba? Ang nagsasuffer yung sambayan ng Pilipino dahil hindi nabibigyan ng kumbaga man sapat na serbisyo, 'di ba? Kagaya niyan, dapat bilang Secretary of Education, isa rin sa mga nag-iisip na mga ikabubuti o ikagaganda ng estado ng mga teachers si Vice President Sara Duterte as Secretary of Education. Pero eto talaga, ang may akda talaga nito, sinasabi ko lang, si Senator Bong Revilla. So, naisip niya to kasi nga, niisip niya mga guro gumagamit ng mga teaching materials, kagaya ng halimbawa mga pentel pen, chalk, di ba? Tapos mga Manila paper, di ba? Yung mga visuals nila, di ba? Ginagastusan yon, internet, di ba? So, masasabi ko lang, parang hindi na maganda working relationship ni President BBM at saka ni Vice President Sara Duterte, na nakikita natin sa hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte dun sa okasyon nga ng signing into law nitong Kabalikat sa Pagtuturo Act, dapat talagang mag-resign na lang si Vice President Sara Duterte or palitan na lang siya ni BBM na wala nang kesyo-kesyo pa. Ang pinag-uusapan lang dito, efficiency sa public service at pagtupad dun sa tungkulin na dapat gampanan. So ayun lang guys, dito lang ako, and blessings everyone. Bye!